pinakamarami at saka pinakakilala na mga shrines. So meron din sa Tokyo dahil nag-start siya during the Meiji period. Um, Doon kasi, nung time kasi na yun, yun ang parang capital ng Japan. And then, usually kasi may mga families, imperial families na nagpapagawa mismo ng mga Shinto shrines. So, tawag din sa kanila ay imperial shrines. Next are Inari shrines and Hachiman shrines. Inari kasi fox ang ibig sabihin ng Inari. So, para sa kanila ay yon ang messenger nila. 'Di ba sa Chinese ay lion, sa Japan naman ay fox. Sa Korean, kung babalik kayo, it's gumiho, fox din yung kanilang um, parang messenger or parang spirit animal kung sasabihin. So this one is the Taikodani Inari Shrine. Then for Hachiman naman, usually kasi for the military people or military officials, ito yung kanilang shrines. So, taka. So, yung example dito ay ang Mizu Hachimangu Shrine. Meron din nata for other military officials, ay hindi, politicians naman. For Tenjin. So, Hachiman ay para sa military, Tenjin ay para sa mga politicians. So, Tenjin shrines are usually dedicated for politicians dahil meron silang god. Ang tawag ay Sugawaram Michizane. So, para sa kanila, ang kami, ibig sabihin ng kami sa kanila ay god, and represented siya ng isang scholar before. And para may distinction over other shrines, ay merong ox statues and plum trees doon sa paikot ng shrine. So, itong example na nandito ay ang Kameido Tenjin Shrine. Then, pang fifth is the Sengen Shrines, dedicated to Princess Konohana Sakuya, ang parang goddess ng Mount Fuji. So, aakyat ka ng Mount Fuji para makarating ka sa mga shrines na yon. Then, meron tayong shrines dedicated to founders of powerful clans dahil sila yung nagpagawa nun. Sila ang isa sa mga nag-establish ng mga prefectures sa Japan, kaya merong dedicated shrines for them. Then, meron tayong local shrines na outside of the city at sa mga provinces or prefectures. Wala silang association to any organizations of the shrines. And yung mga gods nila or kamis nila are dedicated to the gods. The example here is the Lui Shinto Shrine. Then, meron tayong mga shrine complexes or yung mga nasa loob ng shrines. First is the Ise Grand Shrine. So, dedicated siya sa sun goddess, Amaterasu. So, meron silang Naiku at meron silang Geku. Naiku is kung saan nag-worship or yung temple area, space kung saan sila nag-worship. Then, meron silang Geku. Goddess of God and goddess of agriculture and rice. So, kapag kasi gumagawa sila ng shrines, ang daming ceremony, parang kukuha sila ng isang buong local community, dadalhin nila yung mga logs ng shrines, tapos dadasalan nila. Meron silang process kung paano yun gagawin, tapos meron ding mga ceremonial drums, merong mga ceremonial processions, and meron yung tipong itatawid mo yung poste ng shrine to another village. Tapos, yung mga uh, parang monks, quote and unquote monks, hindi ko na-check kung anong tawag sa Japan. Sila mismo yung magpupukpok ng mga joy. Kasi 'di ba sa sa Japan, joineries
yung meron sila. Hindi siya, part ng construction, pero more of pinupukpok lang yung kanilang joineries um, gamit ang wood. So, wood joinery to another wood structural element. Ganun siya. So, ayan. So, ito yung Ise Grand Shrine na nakita natin kanina. So, nag-reconstruct sila, very, ano lang, very recent lang. And, siya, kumbaga, ang na-document na reconstruction na meron sila. So, panoorin muna natin yung kanilang process. 伊勢の神宮は天照大神をお祭りする皇太神宮と豊受の大神をお祭りする豊受大神宮、さらに十四の別宮と各厩舎の摂社、末社、所管者から成り立っています。両将宮には東西に隣り合わせた2カ所の御敷地があります。20年に一度、社殿はもちろん御装束神宝などの全てを一新して大神に新宮へお移りいただく大切なお祭り、それが式年遷宮なのです。御染はじめ祭、御用材を切り出す山を御染山といい、今回の伐採は長野県の上松町と岐阜県恵那郡鹿下村で行われました。神々が鎮座まします社殿の御用材とあれば、これらの木々もまた神々の御霊の宿る神聖なものとして極めて慎重に扱われます。三代木宝永式。三代木とはご神体をお納めする三代の用材のことで、内宮へは五十鈴川の川引きでお運びします。下宮へは伊勢下宮神域の西に隣接する山田工作場では、御用材の木取り作業が始まりました。こうして乾燥小屋に運ばれて5年間寝かされます。それすらも魂を吹き込む大切な神事のように見えてきます。さまざまな作業がスタートします。社殿のお屋根を吹き祭る茅の刈り取りもその一つ。
式年遷宮最初の儀式である山口祭から丸5年。乾燥された木材は熟練した小匠たちによって将軍の御用材に仕立てられます。熟練した高度な技術が求められる宮大工は全国でも数少なくなりました。ここで働く人たちは神宮式年造営庁の職員です。立中祭を間近に控え、三敷地には素屋根が組まれ、胸持ち柱が立てられます。工作上で精密に削られた御用材が髪の毛一筋の隙間もないほど精緻に組み立てられます。組み合わされた木々はそれ自体がさながら命を持った一本の木のように呼吸し合うのです。これが神明作りの妙です。平成4年3月11日と13日に内宮と外宮の立中祭が行われました。矢船の狼を祭り、小匠が木槌で見柱を打ち固めます。見柱が堅固でありますようにと記念を込めて大宮司以下の神職は拝礼を行います。これは奉拝八度拍手両端といい、神宮独特の拝礼作法です。神宮の建築様式は唯一神明造りといって、弥生時代の穀物蔵に起源を持ち、極めて貴重な様式を今に伝えています。その最も特徴的なのが、かやぶき屋根に交差してそびえるこの千木でしょう。持統天皇の第1回遷宮の頃、当時の建築技術の粋を集めた奈良の法隆寺はすでに完成しています。なのに神宮はなぜ外来の進んだ建築技術に頼らず簡素な唯一神明造りの様式を選んだのでしょう。そのあたりに神宮に寄せた古代人の英知が秘められているように思えるのです。立中祭から半月後、内宮外宮の上等祭が行われました。まず御正殿の位置が正確かどうかを築量と呼ばれる記尺で確かめる定量の儀が行われ、続いて大宮司以下神職と造営庁職員が棟上げをします。運動性の紡績具です。
は屋根の妻や軒に取り付ける蛇腹作りです。下から屋根を見上げると突き出たひさしの部分の茅を蛇腹の木と言います。種類も多く大変手間のかかる仕事で、内空外空合わせて1600メートル分作ります。茅葺き作業は蛇腹の取り付けから始まりました。茅が吹き終わると、飾り金物を取り付けるイラカ祭が待っています。金堂金物はヒノキの木肌をかぐわしいばかりに引き立てます。平成4年度の造営関係の諸行事はイラカ祭が最後になりました。明けて平成5年8月、五千宮も間近に真夏の伊勢の町はお白石餅と呼ばれるこのお祭りを水戸祭と言います。水曜まで神が西宮からこれは祭りで市や路用まで神が西宮から手にして三敷地内に奉納します。新しい御正殿は輝くばかりに立っています。内宮の新宮に扉が取り付けられました。このお祭りを水戸祭と言います。遷業4日後に控えた平成5年9月28日、内宮の古月祭が執り行われました。これは竣工なった御正殿の御柱の根元を突き固めるお祭りで、外宮では翌29日に行われました。賢や五十宮の小月してけり、国ぞ栄える郡ぞ栄えるよろずよまでによろずよまでに。東の三敷地に造営された皇太神宮の新宮です。ここに天照大神が西宮からお移りになられるのです。
月空の御受けの大神は内空の天照大神の未決神としてまた人間生活に欠かすことのできない衣食住の守護神として崇められています。簡素にして聖地、これこそ日本美の極地と言えるでしょう。翌29日、ご決済の後、両将宮にご参拝になられました。ご参拝の後、この度のご遷宮が多くの人々の努力により麗しく行われたことをお喜びになられた天皇陛下より深いおねぎらいのお言葉を賜りました。20年に一度の式年遷宮、なんという重い意味を持つ20年でしょう。20年ごとに祭りの庭に存在する一切を一新することによって神々が若返り国が若返り永遠にはつらつとした日本国民の息吹を後世に伝えていくというこの思想と祈りはまさしく世界に比類のないものと言えるのではないでしょうか。東西の三敷地に立ち並ぶ新旧の御正殿。御殿は間もなく取り払われて次の遷宮を待つことになるのです。Lumabas ba sa inyo, guys? Anyway, pinagpahinga ko lang talaga kayo kasi 18 minutes talaga siya. Pero kumbaga parang, para sa kanila kasi, shrines are ceremonial celebrations, especially kapag ginagawa siya at saka nire-reconstruct siya. Na-experience ko na rin na pumunta sa mga ceremonial blessings ng mga altars naman in the Christian church. And very different from the Japanese. Kasi ang mga Japanese, from start to finish, including those who are involved in the heritage conservation, meron silang sariling ceremonial processes on how to do it. For the Catholics naman, kapag natapos na yung altar, kapag natapos na yung mga retablo, malalaman nyo kung ano yung retablo sa HOA 4, pero it's yung altar sa likod ng ng priest. Doon lang merong ceremonial procession or doon lang may ceremonial process. Not unlike dito sa Japan,
lahat ng step pulido. Kahit yung roof, 'di ba kanina ang ginawa nila is merong mga taong binubutasan yung bamboo reeds, tapos nilalatag siya into panels. Pagkatapos ng panels ay lalagyan pa ng mga hay. So, ang daming processes at carefully ano sila detailed, kumbaga pa isa-isa. Kaya hindi naman matagal ang kanilang construction, kumbaga sanay kasi sila na mabusisi. Kaya medyo mabilis or sabay lang halos doon sa timeline natin of construction. Ayan. So anyway, yun yung ano, yun yung rebuild ng Isa Grand Shrine. Hindi ako yung naglo-loading siya kasi ano, parang ni-record niya lang yata. Tapos may gumagalaw-galaw na ano. Anyway, sana napanood niyo ng buo. Oo, very meticulous sila. Japanese kasi ano sila eh. Um, para sa kanila, yung working or yung labor, um, in-offer nila sa mga gods. Kaya kumbaga parang sa kanila, yun yung way of um, offering nila to the gods. Tayo kasi ang offering natin to our God is parang more on confession, penance, na punishment sense, parang ganon. Parang iba yung ano kasi natin, iba yung way natin versus yung way nila. Kaya iba din yung kung paano yung culture natin. Pero anyway, ito yung nasa video kanina. So series of events before the ritual. Um ang ginagawa kasi nila is may kukunin silang mga logs from the mountains, ibababa nila sa dagat, tsaka nila i kumbaga parang itatawid nila from the mountain to the river as a ceremonial procession. Kasi kumbaga, nanggaling ito sa nature at kailangan irespeto ko or parang quote and quote, ipagpaalam ko sa kanila na kukunin namin ito para maging templo at para ibalik namin sa inyo. Parang ganun sila. Ayan. So, ang sabi ay Sengu pala yung tawag doon sa event. So it takes over 8 years, 4 years alone just to prepare the timber. Tayo kasi um from 2019 na nagkaroon ng earthquake up to now, nire-restore yung church, but at the same time, hindi naman kasi timber yung gamit natin. So medyo mabilis ng konti yung restoration ng mga churches. Depende din sa mga stakeholders kung magkasundo-sundo sila. So, pag-uusapan natin yan sa more. Pero para lang may comparison. So, next is logs are soaked in a pond for 2 years. So, ang tawag doon ay underwater drying. Kasi dahil, parang ano to eh, parang bamboo. Si bamboo, kapag i-harvest mo siya as structural material, kailangan mo siyang ibabad sa dagat, yung maalat na dagat, para tumigas yung kaniyang wood. Para hindi siya, ang kahoy kasi humihinga, 'di ba? Para hindi mag-expand and mag-contract yung kaniyang fibers. So, ganun yung ginagawa nila. At the same time, para maging flexible din siya, especially for jointing. 'Di ba kasi kanina, ang lalaki ng mga joints na ginagamit nila for Japanese temples and ang lalaki din ng scale ng kanilang mga trusses. So, in that sense, mas mas okay yung curing process, mas matibay yung kanilang lumber. Ayan. So, the layout and positioning of the Japanese Buddhist naman, so this is a Buddhist temple. Ito yung itsura dito sa dito sa may right side. So, meron tayong remains ng Buddha. Usually, ang ginagawa nila is nagbe-build din sila ng statue ni Buddha. Isa sa mga pinakamalaking statue ni Buddha ay nasa Japan. So, Buddhist temple consists of a number of structures like the Indian Buddhist temple according to their guidelines.
So they change over time depending on doon sa geomancy or 'di ba meron tayong geomancy or feng shui. So depende doon. Then meron dapat straight line ang gate, tower, kondo, and kodo dito sa part na to. Extending from south to north. Then kumbaga parang after this one kasi meron ng complexes doon sa bandang loob. Although in Indian temples, hindi ito important sa kanila. Parang important sa kanila is how many temples of different religions ang pwede mong ilagay sa iisang Buddhist complex. Pero dito sa ano sa Japanese culture ay sinusundan nila yung pattern ng Shinto shrines, 'di ba? Ang nabanggit natin last time, ang Shinto shrine, papasok ka muna dun sa gate, tapos meron kang kung saan ka maghuhugas. Then, meron ka pa ulit dadaanan doon bago ka makapunta sa temple. So, basically, parang ganun yung concept din nila of the Buddhist temple. Hindi naman. Actually, kasi yung mga kahoy nila, iba yung material as compared to doon sa atin. At the same time, hindi kasi sila tropical country para hindi pumasok yung humidity doon sa wood. So, hindi siya inaamag. At the same time, yung process din nila of curing yung wood prevents that kind of defects doon sa kanilang wood. Ayan. At saka din, if you are to use traditional materials in one setting or yung doon sa isang environment na yon, mas mababawasan yung ganong defect. Kasi kunwari, kung bibili ka ng kahoy, tapos nanggaling pa siya sa ibang lugar na hindi niya gamay yung environment, doon nagkakaroon ng defect eh. Ganyan. Eh, Japanese kasi are very strict in terms of saan mo kinukuha yung material. Um, yung material ba na yan ay pinagpaalam, quote and unquote, pinagpaalam mo ba sa mga gods, etc., etc. So may ganun sila. May ganun silang culture and tradition. So, next is the Korean influence on early Japanese Buddhism. So, dati kasi, 'di ba, napag-usapan natin is Buddhism ay nanggaling sa India, pinasa niya sa China. Si China ay nagsimulang magkaroon ng conquest, pinasa niya sa Korea. Then, ganun din ang ginawa ni Korea to Japan. So, pinasa ni Korea sa Japan yung kanilang culture of Buddhism. So, ibig sabihin, kahit na nanggaling sa India, ang Buddhism from Korea, yung culture na yon ay mas direct na, yung culture ng Japanese Buddhism ay mas direct na from Korea, kumbaga. Ayan. So, ito yung mga ito yung mga temples, ito yung mga Buddha na makikita nyo doon sa Buddhist temple. Ang huli kong nakitang Buddhist temple, although meron dito sa Pilipinas, sa Kaohsiung, sa Taiwan. So, if ganito yung Buddha, technically, ikaw ay nandito. Ayan. Sa height ko depende dun sa tangkad nyo. Baka umabot pa kayo dito. So, medyo mataas sila. Um, Medyo nakakalula din sila, kumbaga. Pag pupunta ka sa temple ng Buddhist temple, parang kailangan mong dumaan ng mga rooms doon sa loob bago ka makalabas doon sa proper kung nasaan yung giant Buddha. So, doon sa mga loob na mga parang temples, kailangan mong lumuhod tsaka magdasal. Tapos kukuha ka ng doon, parang papel. Tapos yung papel na yon, hindi siya yung tulad sa Catholic Church na magbibigay siya ng mga Bible verse. Parang ang bibigay niya sa'yo is more of either life advice, philosophical advice, or if swerte or malas ka sa mga susunod na mga araw mo. Parang ganun. Tapos, if nakuha mo ay maganda, pwede ka na mag-proceed to the next room. If hindi,
kailangan mong magdasal ulit, tsaka kabubunot ulit. Parang ganon siya. Parang yung iba, ang ginagawa nila is, hanggat hindi sila nakakakuha ng magandang, ano, um, advice na maganda, hindi sila umaalis doon sa temple na yun. Ayun. Grabe. Although marami sa Taiwan, ano sila, parang mga vendo. Yung vendo machine, lalagyan mo ng barya, tapos may lalabas doon na parang dalawang bata, naglalakad pa harap sa'yo. Tapos sila yung magbababa ng scroll. Pagbaba ng scroll, yun din yung tulad dun sa Buddhist temple, ibibigay yung parang quote and quote kapalaran mo, ganyan. Anyway, masaya may experience, in fairness. So, Japanese Buddhist temples, ito yung mga examples. At saka kung mapapansin nyo din, ayan no, oo, nabubukbuk sila, but not as much as kung paano mabukbuk yung mga kahoy dito sa Pilipinas. Depende talaga kung paano siya na-cure at saka depende siya doon sa process and location if abundant siya doon sa area na yon or from that area yung pinagkuhanan ng material. Ayan. So one is Wayo. Wayo is a style developed in art and architecture during the Heian period. This is a, kumbaga parang similarity or concept based on Chinese architecture. Kaya mukha siyang pagoda, Chinese pagoda. Although, sa Japanese kasi, mas okay sila with the simplicity of the itsura ng pagoda. Sa Chinese kasi, di ba may dugong pa sila. Nung pumunta kami ng Singapore, meron silang Chinese pagoda doon. Dugong din yung ginamit nilang style. And ang lalaki ng mga ng mga connections, parang arm's length. Ganun kalaki yung diameter. So very grand. Ito kasi kaya siya detailed kasi ganito sila gumawa ng ng roof. Kung nakita nyo kanina doon sa video, ganito sila gumawa ng roof. Ayan. Then next is the Daibutsuyo. It's a religious architectural style. Basis pa rin ay Chinese architecture because of the yung roof. 'Di ba may parang pa-slant siya, pa-angle. And meron din silang replica of the dogong. Pero hindi ganun ka-complex. So, very limited na lang yung ganitong styles sa Japan. Isa na dito yung Todaiji's Nandaimon. Ito yung nandito sa Nara. Sigurado Nara yan dahil sa mga deer. Next is the Zen Shuyo from the Buddhist sects in the 12th and 13th century. So, ang nagpagawa nito or yung nag-design nito ay isang Buddhist scholar. And kung mapapansin nyo, gumamit na siya ng roof, especially yung material, nagamit doon sa roofing ng Shinto shrines. And kung mapapansin nyo din, yung pagoda nila or yung Japanese Buddhist temple nila ay dalawa yung roof nila. So meron silang main roof dito and then meron silang parang canopy roof sa baba. Next is the Setsuyo. It is born during the Muromachi period. And is also a combination of other styles in Buddhist temples. Very simple in nature. Ang ginamit niya na tiling ay parang doon sa Chinese temples. And were developed by scholars again. And kung mapapansin niyo din, meron silang lamps tulad nung sa Shinto shrines. Although sa Shinto shrine, medyo maliit siya ng konti. Hindi siya parang kasing tangkad ng tao. For ceremonial gates, for ceremonial gateways, meron tayong karamon or karakado. Usually for symbols of authority, dahil meron silang golden plates
doon sa kanilang wooden pagodas. And if titignan nyo, parang ano din sila, yung kamukha nung parang military Shinto shrines. Ganun yung itsura. Pero this is a Buddhist ceremonial gate for the ano lang, um, people with authority only. Then Nijumon, uh, meron siyang same din with another temple dun sa kanina. Ayan. Zenshuyo. Medyo parehas sila dahil meron siyang roof, main roof, and then meron siyang another roof, which is like a canopy roof. Then we have the Nyomon. Nyomon is a Buddhist temple, similar to the Chinese Buddhist temple because of its color. Hindi naman nagre-red ang mga Japanese. If you check their temples and their shrines, it is more of kung ano yung natural color ng wood, yun yung sinusundan nila. Although may times na yung mga Buddhist scholars, ginagamit nila green and red. So, isa to sa mga yon. Ayan, meron siyang green color. It is a Buddhist temple gate guarded by two wooden warriors called Neo, or two kings in literal translation. Romon is the two types of two-storied gate used in Japan. Pero ginagamit na rin siya for both Buddhist and Shinto shrines. Also, dahil mayroon silang presence of Shinto shrine elements, ito, tsaka yung lamp. So, for Shinto shrines din siya. Sanmon naman is the Japanese Zen Buddhist temple. Usually 2 or 3 bay of gates, but is not a concept of other architectural gates or other architectural shrines from either Japan or China. Basta Zen lang siya. Ganyan. 6 is the Somon. So, meron tayong Sanmon, meron tayong Somon. So, this is the entrance of a Buddhist temple in Japan. Again, sa bagay kasi ceremonial gateways naman itong lahat. Pero ito is directly to the temple itself, ang Somon. Then other structures associated with the Buddhist complex. Ito yung mga nasa loob ng Buddhist complex ng Japan. First is the Shinjusha. It is a parang Shinto shrine element. Diyan nakatira ang god, kumbaga, or diyan nila in-enclose. It's either a statue of a god or a relic of a god or anything that is ano yun? Parang pagmamay-ari ng god, kumbaga. Then again, meron tayong chozuya para sa yung panghugas or purification. Meron tayong do. Do is a purification area for water ablution. 'Di ba tayo ay nagko-confess? Sa kanila kasi ang confession is hindi mo sinasabi doon sa monk, but more of meron silang mga processes or ceremonial elements doon. Isa dito yung do. Kung papansinin nyo din, tingnan nyo, medyo ano lang, random eme lang. Itong gutter nila, meron silang sariling rain collector. So, ganito yung gutters ng mga Japanese temples. Hindi nila nilalagay dun sa, meron silang downspout, yes, ito yung downspout. Pero hindi siya yung tipong meron tayong area basin, catch basin, 'di ba? Sa Philippines. Sa kanila kinokollect nila talaga, or sanay sila na kinokolekta nila yung rainwater for other purposes. Then meron tayong main hall. So this is the temple compound for veneration. Nandito din sa loob yung Buddha. So meron tayong 3 types of veneration. Hondo, during the Asuka and Nara periods, is a golden hall. Hondo,
is the main hall during the Heian period. Then, yung very recent, which is the Kamakura, although prehistoric itong mga periods na to, it's the Butsuden or the Buddha Hall. Monastery kung saan nakatira ang mga monks at saka kung saan ang kitchen na very welcome for guests to eat ay kuri or kuin. Kyozo naman is the repository of the sutras and the temple history. Para siyang quote-unquote library, kumbaga. Maliban pa doon sa para siyang library, ay para din siyang museum kasi nandyan yung mga relics, andyan yung mga artifacts, kumbaga. Hindi pala relics, artifacts pala. Next, the shoin. Shoin is meant for lectures. So, dyan nagkakaroon ng mga discussions, dyan nagkakaroon ng mga meetings, conventions about the Buddhist life. Then, ito ang differences nila. The differences of the stupa from the elements in Japan to doon sa kanilang mga ancestors nung design. India, Tibet, and yung combination of both. Ayan. Then, we have types of pagodas. Meron tayong stone at meron tayong wood. So, almost the same name as the stone pagodas and the wood pagodas. Pero para lang meron kayong differences, nilagay ko na din yung mga translation, I mean meaning. So, first is the Gorinto. Actually, medyo malaki yung pagoda na to for some reason. Meron kasi mga pagodas yung mga maliliit. Tapos habang naglalakad ka sa forest, merong mga pagodas. So, Gorinto is used for funerary purposes. Then, Tasuto or Tajuto is parang meron siyang image doon sa loob ng pagoda. So, yun yung niya, the difference niya to other pagodas. Meron siyang image doon sa loob. And close naman, so hindi niyo siya nakikita. Kumbaga parang description lang na merong sacred image dito, tapos yung image na to ay si ganito. Hoto naman is consists of 4 parts: low foundation stone, cylindrical body, rounded top, and a 4-sided roof with the finial. So, merong ganito na pagoda na wood, pero for stone pagodas kasi na photo, hindi sila ganun kataas. Maliliit lang sila, parang knees length yung size. Another stone pagodas is the Hokkyointo. Part din siya ng mga tombs, part din siya ng funerary pagoda. Pero ang difference niya from doon sa nauna, which is the Gorinto, is more of, wala siyang circular element. Excuse me. Muhoto naman is the grave site of a Buddhist priest. So kapag may namatay na Buddhist priest, nililibing nila, and yung mark nung kanilang area kung saan yung katawan nila ay muhoto yung tawag. Kasatoba naman is like a obelisk. If you remember your Egyptian architecture, mukha siyang obelisk. Pero instead of yung obelisk niya ay patusok, ito ay meron siyang roof. Same with the parang stupa. Ayan. Now to the wooden pagodas, they are much bigger than the stone pagodas, probably because yung mga stone pagodas, Stone pagodas are more of parang markings lang. Yung wooden pagodas ay pinupuntahan or pinapasukan, kumbaga. So first is the wooden tasoto. Same din ang itsura. Meron lang silang number of stories. And pwede silang pasukan as compared dun sa isa. Hindi ka pwedeng, actually kahit hindi naman din sila mataas eh. Pero anyway, wooden hoto naman
is same description, pero meron silang openings or doors so you can go in. Takoto, wooden takoto. Di ba ito yung kanina na mukhang lamp, pero ito ay napapasukan. It's habitable. Pwede siyang gamiting lecture hall ng mga scholars. Sotoba naman is ano tong mga to? Strips. So, ito yung temple. Ito yung pagoda na Sotoba. May mga nakasulat dito, minsan in Sanskrit. And kahit na hindi siya mukhang pagoda, mukha siyang ceremonial tomb or something. Considered pa rin sa kanila na pagoda siya at part siya ng, or type siya ng pagoda. Then we have the 7 great temples of Nara. Nanto Shichi Daiji, or the literal translation is the 7 great temples of Nanto. So, hindi ko actually na-research yung purpose niya talaga, but it is more of ang reason kung bakit meron silang 7 great temples of Nara is to establish na buhay ang Buddhism sa Japan. Parang ganun. Something of that sort. So, first is the Yakushiji Temple. Yakushiji Temple. So, ito ay restored version nung temple. Medyo ano din siya. Kamukha niya yung main hall na parang may kitchen and color red siya. Meron siyang yung finial na roofings niya ay gold. Walang direct symbolism ang colored roof sa Japan. Si Chinese pa rin, Chinese Buddhism pa rin ang nag-go-govern usually. Second is the Dotaiji Temple. Dito nakalagay yung largest Buddha, second yata, or one of the largest, kumbaga. So, by Emperor Shomuto Daiji, ang tawag sa kanilang Buddha ay Cosmic Buddha for some reason. It is also considered, yung temple ay considered as the largest wooden structure in the world. Talo pa niya yung sa Switzerland, in fairness. Merong prehistoric, hindi ko alam kung house yun, sa Switzerland na hanggang ngayon nakatayo pa rin, tapos wooden structure. Next is the Saidaiji Temple. So far, significance niya lang talaga is just to put a foundation na nakapag-establish ang Buddhism sa Japan, especially during the Shaka period. Kofukuji Temple, from the powerful clan of Fujiwara. So, sila yung nagpagawa nun. So, meron silang pagoda dito and meron silang temple dito. Horyuji Temple is from Prince Shotoku. It is one of the oldest wooden buildings in the world and one of the preserved wooden building in the world. Gangoji Temple is not as much as preserved, pero kumbaga parang nilipat lang siya from the original site. Dayanji Temple is situated in Nara. And hindi rin siya masyadong preserved as much as Horyuji Temple. Questions muna doon sa Buddhist temples before we proceed to castles. Ayan, castle architecture na tayo. Parang yung sa mga Studio Ghibli. Studio Ghibli scenes. And especially yung Spirited Away.
kind of resembles itong mga castles. Any questions, guys? Sige, while nag-iisip kayo ng question or baka wala na talaga kayong matanong. So, 'di ba, ang mga Japanese, dahil imperial sila, meron silang mga emperors. And yung mga emperors na yun ay nagpapatayo ng castles. So, kung mapapansin nyo dito, yung section nila ng mga castles, yes, malalaki sila. Iisipin nyo kung paano tumayo yung mga yan. Like, paano sila naging structurally safe ng walang foundation. Ayan. So, ang ganda nung pagkakahati nung kanyang section. Kasi kita mo talaga kung ano yung um, paano sila dumadaan. Ano yung mga, meron silang flooring na raised floor. Tapos kita yung mga jointings, yung mga, ang tawag doon? Meron yun, nasa dulo ng dila ko eh. Sakto, BT2 pa naman kayo. Ayan. And, um, majority of their castles are covered in itong nila, yung paper. Usually, for their sliding doors and their walls. Isa sa mga din, structural, one of their structural innovations, not necessarily innovation, pero kumbaga parang, um, buti na lang nagawa nila. Kasi kung hindi, ay guguho yung kanilang mga castles, is this courtyard na merong element of pampabigat. Nakalimutan ko lang yung tamang term doon. Kasi, it's not necessarily an innovation, pero it's more of, buti na lang pala naisip namin yon. Kasi, di ba, ang Japan kasi is malapit sa Pacific Ring of Fire. So, parating nag-earthquake doon. So, to balance out your structure para sumabay siya doon sa tectonic plate, ay meron ka dapat pang pabigat doon sa gitna. Kalimutan ko yung term. Pero, isa sa mga yun ay ito. Gumagamit po ba sila ng nails? In the modern setting, oo, gumamit na sila ng nails. Pero before kasi, ang ginagamit nila ay joints, or if not joints, ay wooden pegs, which are wooden nails na tawag. Hindi ko sure kung ginagamit yun for BT2, wooden construction. Pero Japan kasi is very prevalent in terms of wooden construction eh. Sa Philippines kasi hindi eh. Parang tumawid talaga tayo sa concrete. Although dati kasi hindi rin naman tayo nagwo-wood because of the presence of fire. Very rebellious yung mga tao before, especially nung nag-reign yung mga Spaniards. Kaya hindi tayo masyadong gumamit ng wood. Pero yes, gumamit sila ng nails. During that era po ba, limited ang 3 to 4 stories or may nag-exceed? Usually kasi for Japanese structures, especially Japanese shrines and temples, nag-exceed naman sila to 3 to 4. Ang tawag sa kanila, actually hindi numerical yung tawag eh. May odd even yung sinasabi nila. So, odd number of stories, even number of stories. Usually, ang kinukuha nilang number of stories are odd numbered. So, it's either 3, 5, 7, 9. But not as high as that. Yung modern period na lang ang nag-skyscraper. Kasi malapit sila sa Pacific Ring of Fire. So, hindi rin kakayanin ng kahoy if mag-upper stories pa sila or mag-exceed to 10. Ayan. Anyway, balik tayo sa Japanese castle. So, try ko nang ibigay yung link nito. Kasi, nilagay niya dito yung una, timeline. Pangalawa, yung description nung castle. Pangatlo, yung height niya, kung gaano siya kataas. Ayan, no. Kung ilang stories siya. Technically kasi ay marami naman talagang stories yung iba. Pero not exceeding
it as a medium rise kasi you can consider low rise hanggang 5 yata. Pero ang high rise kasi mas mataas, mga 20 stories up na eh. Ayan, for it to be considered as high rise. Ayan. So, ito yung mga tirahan ng mga noble families. Yung mga noble families na yun ay may mga sariling samurais. If you're familiar with samurais. And ninjas. Meron silang mga sariling guards na ganun. Meron din silang mga sariling yakuzas. Hindi po ako sure kung pwede kong sabihin yun in public. Pero yun, may mga ganun sila. Although hindi very silent for some reason, siguro dahil hindi dahil ba controlled ng media, hindi tayo sigurado. Pero kapag may mga um, atrocities na nangyayari, ano sila eh, medyo silent. Hindi nila kumbaga mini-media or baka kasi nire-resolve nila on their own. We don't know. Pero ganito siya. Sige, next. So, castle locations are mostly in the mountains because the goal is for them to be isolated, and the best defense that nature can give you is to put your structure on a high level. So, kaya sila nasa mountains. Minsan, hindi lang sa mountains, kundi may mga katabi pa silang sea or water feature, minsan along the shore. Just so mas mataas yung kanilang level of defense. Kasi mahirap nga naman lumangoy doon sa dagat. Ang reference dito, para lang meron kayong idea, is yung Spirited Away sa Studio Ghibli. Ponyo naman, hindi siya castle, pero dahil nasa taas na areas sila. At saka kahit mataas sila na area, nadadaanan pa rin sila ng tsunami for some reason. Okay lang. Ayan, meron yata akong na-miss out. The science of building and fortifying castles was known as Chikujo Jutsu. Then we have different kinds of defense in architecture. So dito na pumapasok yung role ng architecture on how Japanese castles become more defensive. So we have this Tenshu. It is a Japanese castle tower. It is an observation tower, also a watchtower, and a residential tower. Dahil doon mas nakikita kung merong mga pumupunta to conquer or to destroy the castle. Doon din ang safety. Doon din nila nakikitaan na mas safe ang mga imperial families kung nandoon sila. Doon sila natutulog. And dito rin nilalagay yung mga prisoners. At times lang naman, pero hindi most of the time. Then, isa sa mga defensive structures nila ay ang kanilang mga pader. Hindi kasi sila pwedeng magbuo yung tulad sa mga European castles. Buo kasi yung nila, moat. So sa Japan, ang ginawa nila ay pieces of rocks na patong-patong. Ang purpose kasi nito is, although syempre iba-iba yung sorry guys, nagulat ako. Iba-iba yung itsura ng mga rocks ay naglalak sila with each other. Kaya isa sa mga defense walls nila yon. At the same time, mahirap akyatin yung mga ganitong types of walls. Ayan. Next is the fireproofing. So, tulad nung sa Philippine setting, ang mga Japanese ay nagre-rebelde din.
So, in case of fire, dahil meron na silang presence of fire during the rebellious era ng kanilang timeline, ay naglagay na sila ng fireproofing. So, um, usually kasi doon siya sa may, ito rin yung reason kung bakit yung kanilang walls at ang kanilang roof ay hindi masyadong magkadikit to prevent yung mabilis ang pasok ng fire. But at the same time, yung curing process din ng kanilang wood ay may fireproofing elements para hindi sila masunog agad. Then for the castles, makikita nyo, di ba, kapag sa bahay, meron tayong mga barbed wire or meron tayong mga perimeter gates na may tusok sa taas. Yung mga Japanese kasi, yung patusok nila ay pa-side, hindi sila pataas. Ayan. So dito sila sa mga foundation defenses. So ang tawag doon ay spikes. Wala silang literal name for those. Then meron din silang stone droppings or ishiotoshi. So maliban pa dun sa spikes ay meron din silang stone droppings. So ito ay yung mga stone kasi dito ay hindi locked in place. So nalalaglag sila if susubukan niyo siyang akyatin. Ayan. And other features of the Japanese castle, meron sila, di ba tulad doon sa Great Wall of China, meron silang mga butas. Ang tawag doon ay jugan or the loophole. Yun yung parang nilalaglagan nila ng bato or tinatapatan ng baril just in case merong mga intruders or mga ninjas. Di ba meron silang mga ninjas na inaakyatan talaga nila yung mga castles or inaakyatan talaga nila yung mga structures. Ayan, parang if nanood kayo ng ano sa ano 'yan? Japanese Batman. Merong ganong anime. So, castles yung ano nila, yung location. Decorative elements naman of the roof. Ayan, kung mapapansin nyo ay Japanese tiles ang ginagamit. I forgot lang kung anong tawag doon. For roof styles, the triangular gable is known as the Chidori Hafu and the Karahafu. But the castles, especially the roof of the Japanese castles, are elaborately placed at levels. Hindi sila pantay-pantay. It's for the defenses. Parang defense element nila, yung iba't iba ang levels. Ayan. Next are the tiles. Meron silang tile cap dito from the prehistoric Japan period. So, meron silang roof tile, tapos meron sila yung parang mga, tawag dito, apex. Then yung apex na yun ay may tile roof. Then, kung sa Chinese naman ay full lions, although meron din tayong lions sa sa Japanese temple naman. Sa castles ay meron silang dolphins. So, ang dolphins na to, ang dolphin niya ay designed and is called Shachi. Para sa kanila ay guardians nila to drive out evil spirits. Parang guardians of the sea, kumbaga, na nilagay sa metal roofing. Kung mapapansin niyo, medyo hawig din siya ni Gyarados kung naglalaro kayo ng Pokemon. Anyway, out of all the Japanese castles, there are only 12 castles that are considered original. So, eto sila, nandito sila sa side. And merong 3 premier castles. For a premier, for it to be premier, I think dahil meron siyang architectural element and the complexity of kung paano siya pinoprotektahan, especially doon sa mga nasa loob, and yung grandeur or yung scale niya. So, first of the premier castles is the Himeji Castle. It has many defensive and architectural features present in Japanese castles.
Stone and wood ang gamit, and is the largest castle in Japan. So, para sa kanila, ang design concept, wow, meron siyang concept board. It resembles the White Heron or the White Egret Castle. Yun yung tawag sa kanya. It resembles the heron or the bird taking flight. Next of the premier castle is the Matsumoto Castle. Ah, hindi ko sure kung, pero medyo familiar siya, parang sa Spy Family. It is also named as a Crow Castle because of its black exterior. And it still maintains its original wooden interior from the 16th century. And last is the Kumamoto Castle. It is also a well-fortified castle. Kung mapapansin nyo, ang ganda nung nung wooden walls, ay stone walls niya. Concrete reconstruction nung 1960, which is medyo nakakalungkot kasi yung original wooden structures niya ay naalis na. Although meron mga remains, may tinira sila dyan, hindi na ganun ka-original yung castle. So, ano lang, trigger warning lang, horror. So, yung mga castles kasi nito ay meron silang prisoners, 'di ba? So, yung mga prisoners na to ay same with the World War II soldiers. If you're familiar with the hospital in Clark, yun talaga ay pinamahayan ng mga spirits of the soldiers because it was a mental health facility before. And wala naman silang, parang ang laki ng economic loss doon, especially nung World War II, na hindi sila nagamot ng maayos. Same din with the uh, Intramuros. If you're going to Intramuros at 7 in the evening, the lights, most of their lights are out already. Tapos maririnig mo yung paglalakad and yung mga uh, ceremonial marches ng mga soldiers doon. So dito naman sa Japan, sabi niya there are 5 temples in Kyoto that have blood-stained ceilings na meron silang footprint and handprint because of the 380 samurai warriors died in 1600. That is already for 300 years ago. After a army war that lasted for 11 days, consisting of 40,000 samurais. Ayan. Scary. Although na pumunta kami sa very different naman to. Hindi naman castle, pero courthouse. Courthouse architecture pala, ang hirap pala, ang complex pala niya gawin. Kasi iba yung papasukan ng Siyempre, iba yung papasukan ng judge, iba yung papasukan ng tao na manonood, iba yung papasukan ng media, iba yung papasukan ng families, and especially iba yung papasukan ng prisoner itself. Parang, pag umalis siya dun sa prison, aakyat siya doon sa isang steep na staircase. Pag akyat niya, doon sa dulo ng staircase, ay nandoon na siya sa court. Tapos, kumbaga naka-enclose siya na parang pa-rectangle. So, ito yung judge. Tapos sa likod niya yung mga nanonood. Tapos, meron siyang yung kaniyang mga handcuffs ay hindi yung regular handcuffs that we know. Meron siyang parang mga chains. Tapos naka-ipit siya doon sa may woodboard na flooring. Tapos parang kung titignan ng mga tao doon sa harap, akala nila ay solid yun na wood floor. Pero ang totoo, doon umakyat yung prisoner from doon sa baba. Ganyan. Basta, kapag pag may court plate kayo sa design, babanggitin din namin, not necessarily ako, pero yung ibang prof, iba yung profs. Anyway, questions regarding castles bago tayo pumunta sa mga palaces? The time is 4 o'clock.
Any questions? Oras na para manood ng Studio Ghibli movies. Just so meron kayong architectural sense of yung mga pinag-aaralan natin. Kasi you can't get any references of castles in the Philippines kasi wala naman tayong castle. Unless mag-Filipino architecture tayo and um, mapunta doon sa Maranao tribe. Kasi sila talaga ay may prinsesa. Yun yung mga tribes na merong royalties. Anyway, if walang questions, let's go to palaces. Palaces are smaller than the castles and hindi siya ginagamit for prison cell. Hindi siya ginagamit for any occasions that are related to the emperor. Mostly are residents of the emperors lang talaga. Nakahiwalay sila doon sa castle grounds. So, para siyang private residences built during the old Edo era and within the castle of Edo. Ayan. So, meron siyang 6 halls. Hindi na natin to babanggitin or hindi ko na i-elaborate kasi hindi ko rin nakita yung section ng palace. So, next are, malapit na to. Next are the gardens. Dati alam lang natin Zen garden, 'di ba? Sa Japanese gardens. Pero actually marami. Marami silang iba't ibang types of gardens. Meron pa nga silang ceremonial gardens eh. Kung saan sila gumagawa ng tea. For them kasi tea is a ceremonial event. 'Di ba? Hindi ko alam kung nangyari sa inyo to, pero nung pandemic time, nauso kasi yung paggawa ng coffee, specialty coffee sa bahay. And it takes a lot of ceremonial processes for you to get an espresso. Ganon din sa kanila in terms of tea naman. So, parang meron silang parang porch sa kanilang residence. Tapos mayroon something yun sa gitna eh. It's either butas or kung hindi siya butas, it's maliit na stone na pabilog. Tapos parang meron siyang handle for the teapot. Tapos doon nila pakukuloyin yung tea. Tapos, tsaka sila maggagawa nung quote-unquote procession or celebratorial event. So anyway, there are traditional Japanese gardens categorized into 3 types. Hill gardens, dry gardens, which is the Zen, and the tea gardens. Hill gardens are Tsukiyama. Dry gardens are the Karesansui. Tea gardens are the Chaniwa. Ayan. Sorry. Ang sabi dito, the main purpose of a Japanese garden is to capture the natural beauty of nature in one micro setting. The Japanese kasi are very, for them, nature is a way of life. It's a part of our everyday life. We cannot shy away from nature because it's our way of living life happily, parang ganon, and living life fully, to the fullest. Ayan. So there are other Japanese garden elements. First is water. Usually, minsan ginagawa nila man-made element, pero kung malalaki ang mga houses nila, especially villas, palaces, meron silang sariling lake. So, ang concept nito is from the Buddhists dahil merong stone, meron silang yin and yang element. And kung mapapansin nyo, ang kanilang mga gardens, ang lalaki ng kanilang mga bonsai. Hindi sila yung mga hand size na alam natin. Yung mga bonsai nila as in talagang ginagamit nila totoong malaking puno. Tapos i-groom nila for it to be a bonsai. Next is the rock, sand, and gravel. This is the Japanese Zen garden. They also symbolize the yin and yang, pero instead of water, ang nilalagay nila ay sand. Kaya din sila gumagamit yung ginuguhitan
it's for them to symbolize the ripples of water. So kung wala kang water element sa bahay mo, pwede mong gamitin ang sand. Ayan. Okay. Another Japanese garden element is the architecture of the said garden. So minsan, parte siya ng architecture, and it also makes the environment within that temple complex or palace complex or whichever structure there are peaceful, kumbaga. Or pwede kang lumabas doon sa garden na yon to contemplate or to relax for a while. Ganyan. Meron din silang bridges, pero not all of the gardens have bridges. Siguro kapag medyo malalaki ang kanilang water feature, doon nagkakaroon ng garden paths. Usually made of stone or wood, minsan logs, na hindi naman masyadong halata na logs sila. Next are the stone lanterns. 'Di ba nabanggit natin kanina, mukha silang photo. Stone lanterns and water basins, or yung nabanggit natin last time na water basin kung saan sila naghuhugas. Naghuhugas sila ng kamay or naghuhugas ng bibig. Meron din silang ganon sa garden. Meron din silang fences. So, ito din ay gawa sa reeds, bamboo reeds, na nilalagay nila to set the perimeter of a space. Meron din silang trees and flowers. Again, dahil meron silang principles on how to do bonsai. Fish, especially koi. Yun ang kanilang ano talaga, common goldfish, quoted and quote. Ang koi kasi ay carp, hindi sila goldfish. Although na-introduce naman ng goldfish sa Japan, pero mas Chinese element ang goldfish for some reason. Ayan. Another thing with kois, minsan kasi nagba-black yung kanilang scales. So, doon mo din malalaman if healthy yung koi kapag ang scale niya ay nagba-black. Usually, nararamdaman nila na parang masikip yung area. Parang masikip yung space. Ganyan. Overpopulation, kumbaga. Yun yung presence ng black scales. Orange, white, or yung medyo glistening na scales indicates na healthy yung kois. At the same time, maganda ang environment nila, especially yung water. Actually nga, ang minimum size ng koi pond ay nasa 3.45. Sobrang laki nung size. Pero kasi lumalaki din ng kois, di ba? Masyado sila din nangangailangan ng space. And they also indicate, para sa mga Japanese, yung presence of success, presence of fortune, para sa kanila ang koi ponds. Anyway, so Sakuteki is the first manual Japanese gardening. Meron din siyang document in the 1028 to 1094. It's to organize the gardens through the presence of rock placements, sand, flowers, flora and fauna, etc., etc., as well as yung height ng mga ponds. Ayan. So, concept niya is Chinese garden. Again, kasi nauna yung civilization ng China. Pero once na na-adopt ng Japanese, nagkaroon na sila ng sarili nilang design, which led into their own principles and own culture of how to do gardens. Ayan. So, some garden styles that we need to know. First is the Lake Spring Boat Excursion Garden, or Chisen Shoyu Teien, imported from the Heian period or the prehistoric period of Japan. Most likely adopted siya from the Chinese. Paradise Garden is from the Buddhist concept because of the presence of the lotus pond. Again, may symbolism ang mga Buddhists at isa doon ang lotus. Dry Rock Gardens or the Karen Sansui are Zen gardens
from, again, Buddhist sects. Nag-start ito sa mga sinaunang monasteries in Kyoto or the old capital of Japan. Yan. Then other styles include Chuboniwa courtyard. So these are courtyard gardens para sa mga palaces. It is for the residents. Para lang meron silang garden sa loob. Tea gardens, ayan yung ceremonial gardens or roji. Kayoshikiteien or the promenade gardens for the warlords or the nobles. Then the hermitage garden for the samurai or the government official na retired na. Meron siyang ganun, hermitage. That's it. Aga pala. Any questions, guys? So this ends our Japanese architecture lecture. Next week, tayo naman ay magbo-Buddhist architecture. So, i-combine na natin lahat ng mga dinaanan nating Buddhism. The last part will be Islam. So, please expect a research type activity. Tapos, afternoon finals. Final exam, I haven't checked kung ano pa yung pwede kong gawin. Pero mostly leaning ako sa written exam. So please anticipate na lang na may written exam. Anyway, any questions regarding lecture, regarding other things bago ko kayo i-dismiss? Yung module ay isa-send ko mamaya. Ano pa ba? Wala na. Yun lang. Meron pa bang questions? Tayo ay mag-save muna. Wala, guys. Kailan po ang schedule ng special exam? Okay. Na-check ko na actually yung mga exam papers nyo. Hindi ko naman in-expect na mataas kayo, guys, kasi hinirapan ko talaga. Meron sa inyo hindi nag-exam, 8. So, ang nakapag-schedule lang sa akin si Mavel. So, if hindi na kayo mag-exam, or wala kayong petition to exam, for midterms wala na kayong ipepetition for a midterms exam, baka pag-examine ko na si Mavel. Kasi siya lang yung nag-ano sa akin eh. Siya lang yung nagpapirma sa akin. So, please check. If you can still, para makahabol kayo dun sa exam. Most likely kasi Mavel, baka May na. Kasi walang on-site classes next week. Actually, naisip ko na baka April 18. Pero kasi nung after ko nun mag-check, nakita ko medyo may 8 pa na hindi nag-exam for HOA 3. So please, mag-ano kayo, prepare your forms so that I can check or I can sign para makapag-exam din kayo. For Mavel, balitaan kita, but mostly first week of May ka na makakapag-exam. Let me know kung kailan ng on-site mo para isabay na lang natin doon if mag-isa ka lang naman mag-exam. Thanks, Miguel. Thank you, guys. Pasensya na, medyo di ko alam kung Di ko alam kung sa weather ba to or grabe, inaantok talaga ako. Anyway, babanggitin ko lang din
4 o'clock na. So, ikakat na namin yung um, ikakat na namin yung access to Google Forms and Google Drive. So, if hindi kayo nakahabol doon sa requirements, baka next time na lang if may volunteer works pa na pwede. Uh, Sigurado naman if ako yung magiging prof nyo ng HOA 4 ay magkakaroon tayo ng mas maraming activities. Especially since part or hindi naman ako part, volunteer lang din naman ako pero more of heritage conservation. So, medyo dikit na talaga siya to HOA 4. Thank you din sa mga nag-comply. Ngayon ay i-check namin sila. Sasubmit ko sa inyo, i-announce ko rin either tomorrow or Sunday. Thank you din sa mga pumilit kay Ma'am Ann kasi at least may kasama na ako. Ask lang po if okay pa yung certificate ng nanay ko nakapangalan. Dapat nakapangalan sa'yo. Kasi kung hindi nakapangalan sa'yo, sasama ko na lang yung mama mo. Ayan. So, please check if I think yata pwede na ang gamit na pambayad ay account ng iba, pero nakapangalan sa'yo yung insurance. Meron kayong mga classmates na ganun yung ginawa. Please check. Meron ding ibang travel insurances. May ibang agencies na nag-offer ng travel insurance. I think ang nakita ko ay Una, AIA. Hindi ko lang sure doon sa iba. Oo, kailangan mong gumawa ng bago. Kasi, ano lang naman to guys, for safety purposes. Alam natin na sa sarili natin na hindi naman talaga tayo mapapahamak. Pero gusto ko lang din talaga na maging safe kayo. Kasi kahit nasabihin ko sa inyo na, oh guys, uwi kayo ng mag-comply kayo at umuwi definitely, dahil labas na yan, hindi, bakit hindi nyo na,